Yung napasukan kong college that time is medyo ganun yung culture. Maraming gumagamit. Ginagawa namin siya dun sa condo ko. Tranquilizer ng kabayo. Siyempre, una pag pumunta ka sa club, iinom muna kayo. After, didiretso na kayo sa hotel. Party din. Party talaga siya. Tama niya sa tao is happy ka eh. Parang mahal mo lahat ng tao. Lalo na pag may mga babae na kasama. Kaya marami yung nangyayari na kung ano-ano pagka sa mga parties. Hilig ako sa mga party. Hilig din ako sa mga babae. Simula akong lumala is nung nakilala ko yung G. 24/7 ko nang ginagawa eh. Iniisip ko kaya ko. Habang nagdadrive ako, nagbo-blackout ako. Nagigising na lang ako bigla or ang layo na pala ng na-drive ko. Pag binabalikan ko ngayon, wala. Sobrang delikado. Hindi na per gram ang binibili ko. Bumibili na ako ng per ounce. Ang 1 ounce, nasa around 120,000. Dumating yung time na nahuli ako ng pulis. Kasi nung time na yun, dami kong illegal na ginagawa eh. Pag nakagamit ka, malakas loob mo, wala kang pakialam. Feeling mo, invisible ka. So patong-patong yung mga kaso ko noon. Illegal possession of firearms, carnapping, wala na, ito na. 4 days lang ako doon. Kasi after a day, severe withdrawal na ako. Nagkaka-seizure na ako, tapos nag-hallucinate na ako. Parang they deserve better. Isa yun sa mga talagang ginagawa kong motivation para idire-diretso na yung pagiging sober. Kasi kung hindi ako siguro pinarehab ng family ko, baka wala na ako ngayon. Baka patay. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Okay, hello. Ako si Ben. Dati akong party drugs addict. So before ako na-hook sa any kind of drugs, I was an average student in high school. Ganyan. Coming from an average family din. I don't think na nagkaroon naman ng pagkukulang or mali yung upbringing sa akin ng parents ko. So, I don't think na meron naman naging factor doon kung bakit ako na-hook or nag-start gumamit ng party drugs. So, very average life. Okay naman yung childhood ko. Walang problema or trauma or anything na pwedeng siguro makapag-lead para nagkaroon ako ng drug addiction. Nagsimula ako is maging curious or nag-start talaga na tumikim is first year college. I think kung titingnan ko kung isa sa mga reason siguro kung bakit ako na curious or gusto ko itry because yung napasukan kong college that time is medyo parang ganun yung culture. Maraming gumagamit, maraming more on sa party drugs. So, kaya ako nag-start. Kaya ako na curious kung bakit gusto ko siyang itry, gusto ko siyang subukan. I don't think na peer pressure kasi on my own curious ako talaga. Wala namang sa aking pumilit or anything like that na itry mo to, ganyan. Ako talaga yung naghanap. So, tapos dumagdag na lang yung napasukan kong college is medyo liberated yung mga tao, mga students. Sa Manila siya, Manila na college. So, nag-start ako kasi nung college ako is, although hindi na, taga Manila din naman ako, pinag-condo ko ng parents ko nung nag-college ako. So, walking distance lang sa So, doon nag-start kasi meron akong freedom eh. So, ako lang mag-isa doon. Then, nag-start na akong makahanap ng kukuha na ng ecstasy. Doon din, sa kung saan ako pumapasok na college. That time, that's around 2002, 2003, nag-start ako na mag-take ng ecstasy. Ginagawa namin siya doon sa condo ko. Doon nag-start. After ng ecstasy is ketamine naman. Yung ketamine is tranquilizer ng kabayo. So, pag sinaksak nila yun sa kabayo, ng mga veterinaryo siguro, di ba? Makakatulog yung kabayo. Siguro imagine mo na liquid form siya, lagay mo siya sa plato, microwave mo 1 minute, after that, nakadikit na sa plato, i-scrape mo para maging powder, then i-snort mo. So, ang tama niya, ganun pa rin, euphoric pa din parang masarap pa rin sa feeling. After kasi ng ketamine, that's the time na ginawa ng PIDEA yan na dangerous drug na siya, considered dangerous drug. Then nawalan na rin ng, I don't know kung naging wala ng supply sa Pilipinas or humirap na. Ang pumalit na kasi dyan, G.
Liquid G kung tawagin nila. Yan na yung naging kapartner ng ecstasy. Up to now, yan pa din ang naging kapalit ng ketamine, yung G na. Which is mas maraming nahuhook dyan. Even me, nahook ako na sobra dyan. Pag narinig po yung party drugs, na parang ang unang papasok po sa isip nyo is yung nasa mga club. Kayo po, hindi naman po kayo yung gano'n na mahilig mag-party. Nung time na yun, nagtitake din kami sa club. Okay? Siyempre, una, pag pumunta ka sa club, iinom muna kayo. After that, pwede na kayong titake na ng ecstasy pag nasa club. Lahat naman yun nagawa ko din. Pero yung maging more on kasi yung naging drug life ko is, after sa club, didiretso na kayo sa hotel or sa condo mo kung saan yung bahay ng tropa na pwede. Ang tawag sa kanya in-house. Doon na kayo nagtitake ng drugs ng dire-diretso ng mas matagal. So, parang party din. Party talaga siya. Ano po bang epekto po sa inyo nun? Pwede nyo po bang ma-describe sa amin yung parang nagiging tama po ng party drugs po? Mainly, ang ecstasy kasi, ang tama niya sa tao is happy ka eh. Sobrang sarap sa feeling. Parang mahal mo lahat ng tao. Parang na-appreciate mo lahat. Nandyan na rin yung may sexual din na feeling. Lalo na pag may mga babae na kasama. So, kaya marami yung nangyayari na kung ano-ano pagka sa mga party, sa mga in-house, sa mga bahay. Ano po ba yung na-mention niyo po na nangyayari po sa mga in-house party? Yes, ang mga nangyayari kasi dyan is, syempre, pagka sa mga magkakaibigan kayo, lalaki, babae, maraming nangyayari na may mga ka din na babae because of that. Kasi bumababa yung judgment nyo eh. Then masaya yung masarap sa feeling and then nakakataas din siya ng may arousement, kumbaga. Before, dahil sa ecstasy. Buong college life po kayo nagtitake ng party drugs po? Doon lang ako nag-start. Pero after college, that's the time na na-meet ko na yung wife ko. Nagtitake pa din ako, kasama ko na siya nagtitake. Tinuruan ko rin siyang gumamit. Even nung ikakasal na kami, nasa simbahan, nagko-cocaine pa din ako. Yeah, kasi yan naman yung magkaka-partner eh. Pag sa club, uminom kayo. After that, magko-cocaine kayo para hindi masyadong malasing. After that, punta na kayo sa mga in-house, ecstasy na. Mahilig lang ako talaga mag-enjoy, ganyan. Gusto ko happy-go-lucky kasi ako na tao eh. Hilig ako sa mga party, ganyan. Mahilig din ako sa mga babae. Yung pag-take nyo po ba ng party drugs po is parang daily po siya? Nung nag-start ako ng college, nag-start ako ng weekends lang. Tapos dumating sa point na hindi na ako pumapasok sa school. Nag-enroll lang, din hindi na ako papasok buong tri-sem na. 3 sem kasi eh. Lagi na lang may party dun sa condo ko. Dire-diretso kami. Tumagal yan kasi nadala ko yung lifestyle na yan. Even may mga anak na ako eh. Lagi pa rin ako nasa in-house, kasama yung mga friends, iba-ibang bahay. Pero yung mga parang other drugs po, yung tulad po ng mga na-interview ko po, yung shampoo, mga marijuana po, hindi naman po kayo nag-take ng ganun, more on party drugs lang po. Nung high school ako, na-try ko mag-marijuana kasi naalok din ako ng friends ko, pero hindi ko siya nagustuhan eh. Even shabu na-try ko rin naman. Hindi ko lang din siya nagustuhan or siguro baka depende rin sa kasama eh. Kasi kung sino yung nag-introduce sa'yo, kung ano yung tinitake nila, yun yung matututunan mo. Pero more on party drugs ako talaga nag-enjoy. Ayun po, nabanggit niyo po kanina na nagkaasawa po kayo. Hindi naman po naapektuhan yung relationship niyo. Hindi naman, pero kasi kinasal kami is 2010. Ngayon, hiwalay na kami. So, separated na. Hindi ko naman din masabi na sobrang laking factor ng drugs kaya kami nag-end up na maghiwalay. Pero I think siguro isa na rin, pero hindi naman laking factor. Marami kaming disagreement din kasi. Sa family po ninyo, alam naman po na nagtitake po kayo. Tinatago ko siya sa family ko. Kasi nakahiwalay naman ako ng bahay. Especially nung nagkaroon ako ng mga anak, kasal na ako, may sarili akong bahay. So hindi nila masyadong napapansin kung ano yung mga ginagawa ko. Ganyan. May napansin po ba kayong pagbabago sa sarili nyo? Masasabi ko kasing sobrang, actually, yung talagang addict ka is, ngayon masasabi ko, pamula college, addict na ako. Pero, syempre, nung tumatagal, paiba-iba eh. Minsan madalas, minsan bihira. Pero sumobra ako nung before pandemic eh. Siguro around 2018, I think. 2017, ganyan. Kasi before, minsan iinom lang ako, magko-cocaine lang. After that,
balik sa normal na buhay. Nagsimula akong lumala is nung nakilala ko yung G na drugs. Pinakamadaling description niya is, yung feeling ng nakainom ka na tipsy ka na masaya ka na. Yun yung feeling niya. So downer siya, downers. Tapos nung pinartner ko na siya sa cocaine, doon ako sumobrang addict talaga kasi the whole day, 24/7 ko nang ginagawa eh. Okay. Mag-G ako, bababa. Pagka masyado nang mababa yung tama mo, kung cocaine ka naman, tataas masyado. So pag nataas na ulit, gusto mo ulit mag-G, pababa. So cycle siya, paulit-ulit lang. So ako nag-start ako siguro around 2018 yata, 2017. Doon na sumobra na talaga, na naging parang buhay ko na siya. Kasi even nagda-drive ako, sumusundo ako sa mga anak ko sa school, ihatid ko sila. Nakatake ako eh. So iniisip ko kaya ko. Iniisip ko safe sila, di ba? Pero pag binabalikan ko ngayon, wala, sobrang delikado. Kasi dumating din ako sa time na, nung na-rehab na ako, my first rehab was March 2023. After that, after 16 months, natapos ko na yung program ko sa rehab. After a month, nag-relapse na ako eh. Gumamit na ako ulit. So, dun yung time na mas nakita ko na sobrang delikado ng ginagawa ko pala dati. Kasi nung time na yun, nagkakaroon ako ng time na habang nagda-drive ako, nagbo-blackout ako. Susundo ako sa anak ko sa school. Nagbo-blackout ako. Nagigising na lang ako bigla or siguro naliliwanagan ako. Ang layo na pala ng na-drive ko. So sobrang delikado. Let's say nandito ako sa isang lugar, kasi gumagamit ako kahit nag-drive ako, di ba? Ba-blackout eh. Tapos siguro mga after 2 kilometers, bigla ka na lang babalik. So nakakatakot. So kahit ano kasi pwedeng mangyari. Lalo na kapag may kasama kang anak mo, di ba? Nung mga time po na to, ano pong work po ninyo? Business kasi ako eh. May family business kami. At the same time, nagbabuy and sell din ako ng kotse and used watch dealer ako ng mga luxury watches eh. Yung work naman po ninyo, hindi naman po siya naapektuhan? That time, iniisip ko hindi siya naapektuhan. Pero ngayon, pag binabalikan ko, of course, naapektuhan. Kasi pagka sober ka, kapag maliwanag ka mag-isip, mas nakakapagtrabaho ka. Pagka ganun, iniisip mo lang is, napagsasabay mo, so feeling mo, productive ka. Feeling mo, tama yung ginagawa mo or nako-compensate ng paghahanap buhay mo is okay lang na nagdadrugs ka kasi naghahanap buhay ka pa rin naman eh. Or ginagampanan mo pa rin yung pagiging tatay mo sa mga anak mo. Pero hindi. Maling-mali siya eh. Kasi that time, hinahanapan mo lang ng justification yung maling ginagawa mo. So yun po ba yung pinang-sustain nyo sa paggamit po ninyo ng mga time na yun? Yes. Oo. Kasi dumating ako sa time na sa cocaine, hindi na per gram ang binibili ko. Bumibili na ako ng per ounce. 1 ounce is 28 grams. Para mas makamura ako kasi mataas na yung dosage eh. Everyday mo ginagawa. And then sa G, bumibili na ako ng liter. 1 liter na. Pero normally, ang bili naman kasi dyan, 100 ml, 50 ml. Mga magkano po ba yung mga ganyan kung okay lang po mabanggit? Ang 1 ounce kasi ng cocaine, kung medyo may kakilala ka na maayos, nasa around 120,000. Kasi ang bentahan, di ba, ng per gram or per 1 bag ng cocaine is normally 5,000, 6,000. So pag kinumpute mo siya, hindi naman talaga 1 gram ang laman nun. 0.7, nasa ganun lang. So mas mura pa rin. Para mo nabibili ng 3,000 lang per So nalaman na lang nila lahat nung na-rehab na ako. Before kasi, nahuli rin naman ako ng family ko na gumagamit ako. Kasi tinawagan siya nung tinawagan siya nung kasambahay ko, nung yaya ng mga anak ko na may parang weird yung ginagawa ko sa bahay, di ba? At that time, sabi ko, naniniwala pa sila na kaya kong itigil. Sinasabi ko na ititigil ko pero di ko naman tinigil. Yun. Hanggang dumating yung time na nahuli ako ng pulis, na flag down ako kasi nung time na yun, dami kong illegal na ginagawa eh. So yung dala kong sasakyan nun is walang papeles. Na-flag down ako ng HPG sa Pasig area. Nung na-flag down ako, so inimbitahan ako sa Camp Crame. Pagdating sa Camp Crame, doon na nila nakita yung mga drugs na dala ko sa bag ko. So patong-patong yung mga kaso ko noon kasi yung dala kong baril din noon is hindi nakarehistro. Pero personal na baril ko yun, pero hindi lang nakarehistro. So nakasuhan din ako ng illegal possession of firearms,
carnapping, tsaka possession ng paraphernalia and illegal drugs. Ano po yung tumatakbo sa isip po ninyo nung mga panahon po na yun na nahuli kayo? Nung nahuli ako, nung nasa Camp Crame na, nung pinipicturean ako ng mugshot, doon na pumasok sa akin na, wala na, ito na. Huli, talagang ano na to. Dali na ako. Parang gano'n. Kasi before, masyadong malakas loob ko eh. Kahit walang tint or manipis lang yung tint ng kotseng dala ko, magamit ako sa loob ng kotse, wala akong pakialam kung may makakita sa akin. No? Masyadong malakas loob. So, akala ko na siyempre pag nakagamit ka, malakas loob mo, wala kang pakialam. So, feeling mo invisible ka. Feeling mo hindi ka mahuhuli. Yeah. Ano pong nangyari doon? Nakulong po ba kayo? That was 2023, nung time na nahuli ako. Nung nahuli ako, sobrang hook ko na kasi nun sa, yun, yung cycle na ginagawa ko, yung G tsaka yung cocaine. Sa araw-araw, para lang makatulog ako kasi nung time na yun, umiinom na ako ng isang buo or minsan 1.5 pa na Rivotril. Ano siya eh, gamot siya ng epileptic, I think. Basta downer siya para makatulog ka. Yun na lang nakapagpatulog sa akin. Everyday, mga around 4 to 5 hours na lang, sagad. Para lang at least pasabi ko sa sarili makatulog ako. So, for how many years, ganun yung cycle na ginagawa ko. Nung time na nahuli ako, syempre, mas stop lahat yun. Nung na-stop lahat yun, dahil syempre, kinulong na ako sa HPG, sa Camp Crame. 4 days lang ako doon. Kasi after a day, wala na ako natandaan after 1 day. Severe withdrawal na ako. Nagkaka-seizure na ako, tapos nag-hallucinate na ako. So after 2 days, I think, or 3 days, dinala na ako sa St. Luke's, sa ospital. Kasi delikado na eh. Pero may kasama pa rin mga police kasi at that time, hindi pa ako nakabail. Kinakwento na lahat ng sister ko to eh. Hindi ko naman alam na kasi nangyari. So after that, 4 days sa Camp Crame, tapos another 8 days or 9 days sa ospital. On the last day, tsaka lang ako parang nagising ng maayos or nakapagsalita na, nakausap nila ng maayos. After a day, dinala na ako sa rehabilitation. So, dire-diretso na. Kasi nakapag-bail ako eh. Bago po natin pag-usapan yung tungkol sa rehab po, no? Matanong ko lang po, ano-ano po ba yung mga iba't ibang experiences na pwede niyo po makwento sa amin na mga nagawa niyo po dati nung under the influence po kayo? Ako kasi ang nangyayari sa akin kapag under the influence ako, sobrang lakas ng loob ko. So masyado ako reckless. So lahat ng illegal na pwede kong pasukin, pinapasok ko. Nagbenta din ako ng cocaine. Siguro yun yung time na yun para ma-sustain yung pagda-drugs ko, para at least makabawas or makalibre sa mga ginagamit ko. Naging reckless ako sobra dahil under the influence ako. And at that time yun nga, lagi ko rin iniisip na tama lang yung ginagawa ko dahil naalagaan ko pa rin naman yung mga anak ko, nakapag-provide ako sa kanila. So na-justify ko lahat na iniisip ko na tama lang tong lifestyle na ginagawa ko kasi nagagawa ko pa rin naman yung dapat kong gawin. Pero hindi. Akala ko responsable ako pero hindi na pala. May mga extreme moments po ba kayong naalala na parang nakakatakot na pala itong ginawa ko nung time na yun? Bukod po dun sa nagmamaneho po. Siguro isa na yung mga extreme yun, nahuli ako syempre. Pero kung under the influence, may times ako na kasi sa gym magpa-pass out ka, makakatulog ka pagka hindi mo masyadong nasundutan ng cocaine or minsan pag sobra na lang din, hindi na kaya ng katawan. May times akong didilat ako pero wala akong makita. Parang blackout pero alam mo yung ginagawa mo. Tapos minsan kung hindi ako nagkakamali, siguro around 1 minute or 2 minutes bago ko makakita ulit. Medyo ilang beses nangyari sa akin yun. Sa kama ko sa sarili kong bahay. Yun na yung times na medyo nakakatakot na yata effect sa akin. Parang sobra na. Pero hindi tuloy pa din. Before kasi, nung nag-start ako ng college, ang iniisip ko lang sa kanya is parang recreational drug user lang ako. Yun ang tingin ko sa sarili ko eh. Kasi nag-start ako sa gano'n na, pag weekends lang or kapag may celebration lang, hanggang sa dumadalas, tapos minsan mapapahinga. Pahinga is yung parang walang in-house. Pero pag uminom ka, may cocaine pa rin lagi. Kasi ang tingin ko nga sa cocaine nun is parang lesser evil siya kesa shabu. Ang tagal ang effect ng shabu eh. Cocaine kasi pag start mo ng cocaine, minutes lang. Matagal na siguro yung 15-20 minutes, wala na ulit. Take ka na ulit. So, ganun eh. Iniisip ko siya as parang recreational drug user lang ako. Never ko naisip sa sarili ko na
addict ako na hindi ko na kayang itigil to. Feeling ko kaya kong itigil anytime, pero never naman kasi ako tumigil. Na-realize ko yun nung napasok na ako sa rehab, mas na-educate ako na parang wala naman yata talagang addict na umaming addict sila. Ano po yung reaction nyo nung first day po ninyo na pumasok po kayo sa rehab? Yung first days ko kasi doon medyo groggy pa ako eh. Medyo parang may withdrawal pa din. Nag-sink in sa akin yun nung may nabasa na akong sulat from my family na pagaling ka, ganyan, see you soon, ganyan. Never naman nila nilagay doon na nasa rehabilitation ka kasi addict ka, kailangan mong mag-recover or ano man, wala naman. Doon ko na na-realize na, okay, nasa rehab na pala ako na parang, feeling ko long time coming din eh. Feeling ko, one way or another, dapat ma-rehab din ako dahil sobra na. Pero tinry niyo po ng sarili po ninyo na tumigil. Never ko naman tinry. Kumbaga, siguro nagpapahinga lang ng saglit or hinihinaan ko lang yung gamit, pero never naman dire-diretso kasi. Kung ibibilang po yung years na gumagamit po kayo consecutively po, mga gaano po kahaba po yun? From nag-start ako ng 2002, dire-diretso siya hanggang sa na-rehab ako ng 2023. So parang dadaanan ko yung mga generation ng ito yung uso ngayon or ito yung ginagamit ngayon. Tapos nawala na phase out, tapos ito naman yung pinalit. Nung napasok na po kayo, kamusta naman po yung recovery process? Okay. Yung first program ko, yung first rehabilitation ko sa Bridges of Hope is, it took me 16 months para makumpleto ko. Sabi ko nga, after a month lang, nag-relapse ako. Gumamit na ako ulit. Around 5 months lang bago ako na-rehab ulit for my second program. Pumasok ako nung second program ko nitong December 2024 lang. End of December, before Christmas. Last na gamit ko is December 2024. Yung medyo naka-recover na po kayo, kamusta naman po yung buhay? Malaki po ba yung parang pinagbago nyo? Ngayon kasi, tapos na rin kasi ako dun sa second program ko. Natapos ako nag-complete ako nitong July lang ulit. Mas malinaw lahat ngayon. Although na-realize ko naman to nung first program ko, pero siguro masasabi ko hilaw Hilaw yung pagkaka-realize ko nun kasi, syempre, nag-relapse nga ako agad. Ngayon, mas malinaw lahat. Mas nakikita ko yung mga naging mali ko dati na kailangan kong ayusin, na kailangan kong i-address. Shortcomings ko sa family ko na kailangan kong, actually hindi naman bumawi. Kasi yung family naman is, gusto lang nila is mabago ka or baguhin mo yung buhay mo, ayusin mo yung buhay mo. Enough na yun para maging bawi mo sa kanila. Ngayon po ba, sa tingin nyo is tuloy-tuloy na po itong sobriety po ninyo? Yes. Although nasabi ko rin to nung first program ko, pero talaga ngayon iba na. Kasi ang nakita kong sobrang naapektuhan yung mga anak ko kasi. Naapektuhan sila sobra. Especially nung first program na wala ako bigla. Siyempre, tataka sila, nasa na yung dad namin. Di ba? Then itong second program na wala na naman ako bigla. Hindi pa ako nakapag-Christmas sa kanila. Kasi that was December 23, 2024. Nung pinasok ulit ako for my second program. Kaya parang sobra naman na. Kawawa na yung mga bata. Parang they deserve better. Isa yun sa mga talagang ginagawa kong motivation para idire-diretso na yung pagiging sober ko. Pag wala ako sa amin, is volunteer work ako sa Bridges of Hope. As of now, enough naman siya. Enough siya na maging busy ako, na maging preoccupied para malayo sa bisyo. Ano po palang mensahe niyo po sa family po ninyo? Yes. Sa family ko, sobrang thank you. Kasi yung iba, especially yung mga nag-undergo ng rehab, iniisip mo kasi parang pinapahirapan ka ng family mo. Di ba? Feeling mo, pinapahirapan ka nila kasi nag-addict ka or may mali kang ginawa. Pag nasa loob ka ng rehab, hindi mo pa siya maiisip or hindi mo pa siya marirealize. Pero ginagawa nila yun kasi mahal ka nila. Gusto nilang umayos yung buhay mo. Gusto nilang may address lahat ng dapat na i-address sa'yo. Sa dulo mo siya marirealize na sobrang thank you. Kasi kung hindi ako siguro pinarehab ng family ko, baka wala na ako ngayon. Baka patay na ako or worse, baka mas malala ako sa mga ginagawa ko pa dati. Kung ibabalik po yung panahon po, ano po yung gusto niyo sanang gawin? Siguro given a choice, parang ayoko namang may baguhin. Kasi kung ano yung nangyari sa akin dati is, ito yung nag-shape
kung sino ako ngayon. Marami akong pagkakamali, marami akong nasaktang tao, marami akong naging maling ginawa talaga. Pero I think, paraan ng Diyos nang nasa taas para mamold kung sino ako ngayon, kung gaano na ako. Hindi ko sasabing matibay ako. Pero kung gaano ko na kayang harapin kung ano yung darating sa akin. Baga parang siguro ni-ready ako nung nasa taas na kailangan mo muna sigurong pagdaanan to para maging ikaw to, kung sino ka ngayon. Gusto kong isipin na mas malakas na ako ngayon. Ayoko kasing magsalita ng tapos kasi lahat tayo pwedeng magkamali. Hindi ako pwedeng masyadong kumumpiyansa or hindi na ako babalik sa dati kasi mas malakas na ako ngayon. Ayoko. Gusto ko laging bantayan yung sarili ko na, hindi pwede mangyari yan. Atras tayo. Kailangan ko laging maging alert. Hindi ako pwedeng kumumpiyansa na, hindi, kahit sino pa makaharap ko, hindi na ako gagamit ulit or hindi na ako gagawa ng masama. Hindi pwedeng ganun Ano po yung masasabi niyo sa mga tao na nag-i-struggle po sa ganyan po sa mga illegal drugs po? Masasabi ko, I know it's very difficult na maging volunteer or mag-volunteer kang i-rehab kasi ako dati, never. Masasabi ko na never ako magpaparehab or never akong papayag na i-rehab ako. Pero kailangan Masasabi kong kailangan kasi mahirap talaga. Never ko tinry, pero I think next to impossible is yung magbago ka mag-isa. Siguro may cases, merong isolated cases na kaya nila. Di ba? Okay yun. Pero siguro majority, kailangan nila ng facility, kailangan nila ng rehabilitation center para mag-guide sila kung paano magbago and paano ayusin yung sarili. Ano pong mensahe niyo po sa mga tao po? Siguro, is yung awareness yung mental health awareness. Kailangan nating mas maging open. Kailangan nating mas maging aware. Kasi before, may mga depression, may mga anxiety, ako iniisip ko lang dati dyan, hindi totoo yan. Baka iniisip lang nila yan na, alam mo yun, parang mahina lang yung loob siguro ng mga yan, pero hindi. Nung nagkaroon ako ng chance na mag-volunteer work sa Bridges of Hope, natutunan ko na totoo siya. So maging aware tayo. Hindi lang sa mga drug addict, hindi lang sa mga gambler, hindi lang sa mga alcoholic, even sa mga behavioral na may mga behavioral problems. Maging aware tayo sa mental health natin. Kasi sobrang importante siya. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!